And sino po ang ready na sa Word of God ngayong hapong ito? So bago tayo mag-proceed doon, batiin mo muna yung katabi mo, sabi mo sa kanya, maganda ka pa sa hapon. So bago tayo magpatuloy, let me introduce to you our speaker for ngayong hapong ito. Walang iba. Siya ang isa lamang na nagpatibok ng puso ko. Wala nang iba. Sana all. Of course, merong para sa'yo, maghintay ka. Wag yung opa lang. Baka upakan ka niyan. Pero kapag hinintay mo yung tama, ito yan ang magbibigay ng tamang landas sa'yo, hindi ka tamaan ng tama. But right now, I just want to introduce to you. But nauutal ako ngayon. Kinakabahan ako pag in-introduce siya kasi no words can describe her. Mukhang masarap ang kakainin ko mamaya. Anyway, let's welcome ang ating pastora, Ate Rachel Ilano. Palakpakan ng Lord sa buhay niya. Panyo. Ayan, palakpakan muna natin ang Panginoon. And also, I would like to recognize yung mga first-timers. Can you all stand up and welcome namin kayo? If it's your first time here, just stand up. Huwag po kayong mahiya. If it's your first time, kung nabunod ka na dito, you are welcome sa CA family. We are here every Sunday, every 3:30. Hindi, mas maaga pa dito na kami. You can just come back and mag-connect sa inyo yung mga ate at kuya nyo na nag-invite sa inyo. So, welcome again. Palakpakan natin sila. We are so happy that you are here. Hindi namin alam yung mga pangalan nyo, but one day, mamaya alamin namin yung mga names niyo. Sige po, you can also sit down. I think ang karamihan sa kanila is from PEDS. Tama po ba? PEDS, okay. So, ang lapit lang natin sa PEDS, no? Yan, no? Mga representative from PEDS. So, I believe it's not an accident that you are here. Hindi aksidente na andito ang katabi mo. Sabi mo, hindi aksidenteng andito ka ngayon. God has a plan for you. That's why you are here. No? And before I start, sige, bago magsimula, since nasa sinihan din naman na tayo, i-take advantage natin tong ano na to. So, mayroon muna akong gustong panoorin natin. Sabay-sabay nating panoorin to. Lumabas ba? Hindi ba inano ni Kuya Miguel yung wala? Okay, sige, no worries. Biglang lumabas. So mamaya na lang balikan natin. But ganun pa din naman. I believe, napaka-importante ng words sa atin. Tama po ba? Okay, so kaya ka andyan kasi may word na lumabas sa nag-invite sa'yo na, halika, pasok ka dito sa cinema. Sino dito yung, halika, pasok kayo sa cinema, mag-church kayo. Okay? And kaya tayo nandito is, naniniwala ako, produkto tayo ng salita. Kung ano yung katabi mo ay produkto ng mga salita. Kung ano yung pananamit niyan ay produkto ng salita. Maaring sabi, ay, bagay sa'yo yung green, kaya gustong-gusto mo naman yung green. O bagay sa'yo yung ganyang hairstyle. Kaya, kahit hindi mo type, dahil produkto ng salita, pinanindigan mo na dahil bagay sa iyo, tama ba? Sabi mo sa katabi mo, bagay sa iyo kung anong itsura mo ngayon. Para hindi kayo natuwa. Okay, mas ano pa natin? Kasi ang pag-uusapan natin dito is words our foundation. Naniniwala ako na yung mga salitang pinakawalan sa atin noon, maging yung kanina or yung kahapon, ay nakaapekto kung sino tayo ngayon. Tama po ba? Okay, example na lang sa akin kasi ayaw nyo namang mag-respond sa akin. Pwede kayong mag-respond. Andito yung mga kapatid ko galing Bicol. I'm from Bicol. As in, sa paanan kami ng Mayon. And then, yes? Okay, sige, mamaya na lang kuya, sabihin ko pag pa-ready na lang. And, nung bata kami, ang papa ko is a policeman and mahilig sila sa videoke. And one day, in-invite niya yung mga kaibigan niya. Inuman sila, doon yung mga uso, mga inom-inuman tas videoke. And then one time, nung nag-inuman sila, walang nakanta. So ang ginawa ko bilang bata, think around 8 years old, ganoon. Basta ganoon. Pero very, sa akin, naalala ko talaga, malinaw yung memory ko sa situation na yon. Biglang nagpindot ako ng, di ba yung mga sabi yung 1, 2, gusto mong kanta. And then yung mga kanta noon, mag-respond yung nakakaalam nitong mga kanta na yung mga green, green grass of home.
Mag-respond, umamin, my, Delilah, yung mga ganon. Ay, parang ayaw na umamin. No. Siyempre maraming kabataan, pero umamin yung naabutan pa yung mga kantang yon. My way. Your way. So, nagpili ako ng kanta, and then, nung kinanta ko siya, dahil hindi ko alam yung song, di syempre wala sa tono. Sabi ng tatay ko, sobrang linaw sa akin. Yung word niya, ang sabi niya, iyak na naman ako. Pero hindi na, nakalayan na ako dito. Ang sabi niya, wag na wag kang kakanta nang wala sa tono. Tawa kayo. Pero bilang bata, alam niyo ba kung gaano kasakit yon at kung ano naging epekto sa akin? Ang sa mind ko, ang natatak sa isip ko is, wag na wag ka nang kakanta. Diba? Pero mamaya maririnig niyo ako. Okay. So, wag na wag ka nang kakanta. And sa father's side, wala na tong sisihan, pero that's my story. And another story is this. Sa makarelate, you can just say, kami din. Sa probinsya namin, ganito, pag may handaan or may bisita, syempre may mga bisitang dadat. Bilang bata, nakikiupo ka din. Hindi ito gusto makiupo pag may bisita. Di ba yung gusto mo lang bida-bida? So upo ka, tapos usap yung matatanda. Di nag-uusap sila. Tapos bilang ikaw bata, gusto mo rin yung comment ka. Di ba? Yung sumasabad-sabad ka sa kwentuhan. At uwian na po ng mga bisita. Alam niyo ba ang manangyari? Lalapitan ako ng mama ko, sasabihin niya, wag na wag kang sumasabad sa usapan ng matatanda. Yun po yung naging alam mo niyo po ang natatak sa akin, hindi maalaga ang opinion ko. Kaya hanggang lumaki ako, yung word na yon, hindi ko na po sinisisi ang mama ko, buhay pa ang mama ko. Yung word na yon, hindi ko makalimutan. So every time, kahit nung lumaki ako, pag may usapang, kailangan yung, di ba yung usapang, nasa age ka naman para mag-suggest, sa isip ko, hindi ako pwedeng maglabas ng opinion ko. So, ang result sa akin nun is, sinashut up ko yung mouth ko kasi para sa akin, yung sinabi ng nanay ko nung bata pa ako is, hindi mahalaga ang opinion ko. Yun ang tumatak sa akin dun sa sinabi niya. So, wala na po tong sisihan. Gusto ko lang po ninyong maintindihan na yung mga word na pinakawalan sa atin ngayon, naka-apekto kung sino tayo ngayon. Tama po ba? Okay, gusto niyo pa bang mas maintindihan kung gaano ka-importante ang salita? Kung ready na yung video, paki-play nito. Ayan, ready na daw. Andiyan na yung aking tech team. Lungkot. Ay. If you want to empower yourself and use the laws of intention to manifest your material reality, watch this film. I hate you. I love you. The intention experiment is an extraordinary advance in our understanding of consciousness as a field of all possibilities where intention orchestrates its own fulfillment. I love you. This is an experiment sa mga halaman. I hate you. Dinedeklara nila ng I love you, I hate you. Tingnan niyo yung nangyari sa halaman. Or how many days na yun ang naririnig nila. I love you. Thought generates its own palpable energy, which you can use to improve your life, and when harnessed together with an interconnected group to change the world. I hate you. And we'll see the result after. I love you. Ilang days yan na yung maririnig niya is I love you. Ito na-ignore yung sa gitna. Puros hate naman yung sa kabila. I love you. A part limited in time and space. I hate you. Yun lang yung paulit-ulit na sasabihin in that experiment. I love you. Miracles do not happen in contradiction to nature, but only in contradiction to that which is known in nature. Di ba obvious naman yung nagiging result? But tingnan natin. Focus your attention to your heart as though you are sending light to it. I hate you. Observe the light spreading from your heart to the rest of your body. Send a loving thought to the flowers, such as, I love you, or I hate you. I love you. Okay, so, nakita natin dito sa halamang puros I love you yung naririnig niya is mas lalo siyang nabuhay. Pero yung gitna, ignored siya, and then yung last is puros hate naman. So, it was an experiment. Meron ding experiment, ginawa siya sa tubig.
puro negative dito sa isa, tapos positive naman. Nung tiningnan nila sa microscope yung tubig, grabe, maitim yung sa mga negative, pero doon sa positive is, nakikita nila parang crystals. So, hindi lang isa yan, maraming mga experiments sa bigas din, sa seeds din. And it just shows, even in research, ganun katindi yung epekto ng salita. That is why, sa akin, sobrang linaw pa rin sa memory ko yung lahat ng negative na narinig ko from the people that I really love. Yung mga people na pinakamalalapit sa akin. So, sige nga, bigyan natin ng example. Sino dito nag-aral ka ng elementary? Taas ang kamay. Dumating sa elementary. Naalala mo pa ba yung mukha ng teacher mo na lagi kang na-appreciate? Ay, grabe. Sobrang maliw. Pero naalala mo pa ba yung mukha ng teacher mo na lagi kang napapagalitan? Ay. Tandang-tanda mo pa ba yung sinabi sa'yo? Yung masakit na sinabi sa'yo? Teacher pa lang yun eh. How about sa family mo? Naalala, hindi to para sisihan ha. Gusto ko lang i-check yung memory nyo. Naaalala nyo pa ba yung specific memory na na-appreciate ka ng nanay mo? Ay, isa lang. Eh, yung napagalitan ka ng nanay mo? Ay, grabe. Eh, yung na-appreciate ka ng tatay mo? Konti pa rin. Eh, yung may masakit na nabitawan sa yung salita ang tatay mo? Ay, grabe. Sobrang linaw, di ba? Kaya gusto kong maintindihan natin na ang bawat salita na napakawalan sa atin, nagiging pundasyon natin. That is why, ang bang naging resulta sa akin nung mga pinakawalang salita sa akin ng parents ko. Nung simula noon, dahil nga, sabi niya, huwag akong kakanta ng wala sa tono, ayoko nang kumanta. At kung napakanta man ako, ayokong sa harap. Gusto ko sa likod para hindi napapansin or back up lang. Ganun yung nai-instill sa akin ng salitang yun. At sa nanay ko naman, kung paninindigan ko at maging foundation ko yung sinabi niyang huwag ako magbibigay ng kahit anong opinion kapag nag-uusap ang matatanda. Alam niyo po ba, anong epekto sa akin noon? Hindi na po ako magsasalita dito sa harapan. Ayoko na. Kasi ang nasira is yung self-confidence ko. Nasira yung self-confidence ko. Pero po, ang gusto kong maintindihan natin is, hindi na po ito yung panahon para sisihin natin yung magulang natin. Hindi na ito yung panahon para, ay kasalanan ng nanay ko kung bakit ako ngayon walang ka-confidence sa sarili ko. Kaya sira yung self-esteem ko kasi hindi ako na-appreciate sa bahay. Hindi po. Gusto ko po lang maintindihan natin na ganun katindi ang epekto ng salita. That is why, pwede natin i-practice, sabihin mo sa katabi mo, alam mo, ang pogi mo ngayon. Kung pogi di ba? Ang sarap na appreciate. Kung maganda, sabihin mo sa kabila, alam mo, ang ganda-ganda mo ngayon. Di ba? Saan ka dumidikit? Sa mga taong na-appreciate ka. Saan ka umiiwas? Sa mga taong hindi ka na-appreciate at masasakit ang naririnig mo salita. That is why, kung meron man tayong dapat ngayon na maging resolve doon sa nangyari, kasi hindi nasisihan is, saan po ba kami magiging founded na word? Sa word ba na pinakawalan sa aming masasakit ng mga taong malapit sa amin? Mismong magulang, minsan kaibigan, minsan yung mahal mo, sabihin sa'yo, it's not me, it's not you, it's me. So inisip mo, may mali ba sa akin kung bakit ganun yung mga napakawalang salita? Diba? Hindi ka na gusto ng kaibigan mo at may masasakit kang narinig. Pero lilipat tayo dito sa, ito yung sinabi ng tao sa'yo. Lipat tayo sa, anong sinabi ng nag-create sa'yo? Ano ang word ng Lord para sa atin? Para yung dating pundasyon mo. Kasi ang word is our strong foundation. Kaya sabi ko, kaya ka ganyan, kasi yung naging foundation mo is yung mga napakawalang salita sa atin. So from here, kailangan nating maintindihan na lumipat tayo sa kung sino nag-create sa atin, yun ang pakikinggan nating salita. Would you agree with me? Sino ba nag-create sa atin? Diba ang Panginoon? So, kung ang Panginoon ang nag-create sa atin, kahit sobrang nasaktan tayo dito sa mga nasabing salita ng tao sa atin, lipat tayo dito. Ilipat natin ang pundasyon natin na hindi sa tao, kundi sa kung anong sinasabi ng Lord sa atin. Meron tayo dito, I think may isang architect tayo. Can we ask Kuya Raymart? Halika dito. Para lang ma-discuss natin yung importance. Halika, By the way, he's my brother. Kapatid ko siya. Mabilis lang kuya, konting interview para iba naman tayo. Interactive tayo dito.
So he's an architect. And then tanungin ko lang siya kung gaano ka sa bahay. Gaano ka-importante ang pundasyon sa isang building? Ano yung kanyang silbi? Okay. Dahil syempre ikaw ay talagang may background. Pundasyon sa isang building. Gaano ka-importante ang isang pundasyon sa isang building? Ayun, pag walang pundasyon po, kahit anong taas pa nung bahay mo, or kano paganda, masisira po yun. Yan. So wait lang. So ibig sabihin, kung gaano kataas yung building, ganon din kalalim ang Pundasyon, katatag. ganon din katatag. So kung 50, halimbawa for example, 50 floors yung gusto naming building, dapat sobrang 1/3. 1/3 ng building. So kung 50 yon divided by 3, ikaw na. Calculator. So around mga 30, ayan, sige. Math kasi, sa kanila. Basta 1/3 ng 50. So, ganun pala siya ka-importante sa isang building. So, ibig sabihin, kapag ang pundasyon mo hindi malalim, mababilis kang Magigiba. gigiba. So, maraming cases ng mga building ang biglang natutumba dahil mababaw ang Pundasyon. yan. So, ganun po. Gusto ko lang maintindihan natin kung gaano ka-importante ang pundasyon. Thank you, Kuya Raymart. So, kung ganun kaitindi ang pundasyon at kung ang naging pundasyon natin is yung mga salitang napakawalan sa atin, di ba kaya mabilis tayong bumibigay sa problema kasi ang pundasyon natin mababaw? At ang naging pundasyon natin is yung mga salita ng tao na minsan yung pinakamalalapit sa atin, na kapag sinabi ng tao sa'yo na, ganito ka lang, minsan ito excuse me for the word, sino dito napakawalan ka ng salita na ang hina naman ng ulo mo? Mat lang? Diba? Oh, may mga nakarelate. Ang slow mo naman. Diba? Kapag yun ang pundasyon mo, kapag pagsubok, madali ka ma-shaken, Pag testing na, kasi ang sabi nila, ang hina ng ulo ko. Kasi doon ka na founded. Diba? Yung word niya, yun ang naging pundasyon mo. Pagdating ng pagsubok, ayoko na mag-take ng exam na yan kasi ang sabi ng mama ko, mahina daw ako dyan. Ang sabi ng papa ko, hindi ko kaya yan. So, madali kang bumigay. Pero dahil doon, pagdating mga testing, sabi ni Kuya Raymart, bumabagsak kasi mababaw ang pundasyon. Ngayon, lumipat tayo sa mas malalim na pundasyon. Sino ang nag-create sa atin? Dapat ang word niya, ang foundation natin. So that pagdating ng mga pagsubok, hindi ka basta bibigay. Ano ba ang word ng Lord? Sabi dito. Gusto kong i-share sa atin. Share ko muna kung gaano ka-importante ang word ng Lord. Ang sabi dito sa John 1:1-5, pakibuksan kuya. John 1, mabilisan lang to. In the beginning, the Word was already there. The Word was with God and the Word was God. Grabe. It's so amazing. Noong pasimula pa lang, ang salita ay nandun na, ang salita ay kasama ang Panginoon at ang salita ay ang Panginoon mismo. And pag sinunod pa natin sa John 1:14, and the Word became flesh and made His dwelling among us. And come to think of it, kung sino yung naging flesh. Sino yung naging flesh na nakasama natin? It was Jesus Christ. And the Word was God Himself. That's why it's very important kung kaninong word ka tumatayo. Sa word ba ng tao na pinakawalan sa'yo, that's why mabilis kang bumigay. O sa word ng Panginoon na siya mismo ang salita. And the Word was God Himself. Ito, para makita ninyo kung gaano ka-powerful ang salita ng Panginoon. Let's see in Hebrew 11 verse 3. Sabi dito, faith, nandiyan na ba? Sabay-sabay nating basahin. Faith, to see, was created, coordinated by the power of, grabe, stop muna tayo doon. Imagine, universe ang usapan na, sa pamamagitan ng pananampalataya, ibig sabihin kasi hindi mo nakikita, that's faith. Naniniwala ba kayong may hangin? Sagot kayo, naniniwala ba kayong may gravity? Naniniwala ba kayo sa, parang pangit naman, utot? Pero ramdam mo, di ba? Pero totoo, wala ka namang nakikita, hindi totoong may utot, pero bakit mabaho?
Pangit ang example ko. Pero hangin pa rin yun, di ba? Oh. Pero naniniwala ba kayong may Saturn? Nakita nyo ba? O telescope. Paano kung wala pang na-discovered? Maniniwala ba kayo, hindi pa na-discover yung telescope, naniniwala ba kayo sa Uranus? May Mars. O nakabili na kayo ng lupa sa Mars? Ganon yung faith. At naniniwala ba kayo sa pamamagitan ng sabi dito, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, kino-ordinate niya na ng napakaganda yung universe by the power of God's Word. Oh, sige, para maintindihan nyo. Kung hindi kino-ordinate ng Lord yon, siguro meron sa inyo natatakot. Meron ba sa inyong kinakabahan? Paano kaya kung magbanggaan ng Earth at ang Mars? May kinakabahan ba sa atin dito? Di ba wala? Paano na lang kung biglang may mahulog na asteroid dyan sa kinaupuan mo mismo? Pero alam nyo, ang panghahawakan nyo, kaya kayo sitting, relax na nakapagtanggal pa kayo ng sapatos. Kulang na lang, itaas mo yung paa mo sa may ulo ng katabi mo. Pero ang sabi kasi ng salita ng Lord ito, by faith, yun ang nagbibigay sa atin ng power para maniwala ka na yung universe na hindi mo nakikita, yung Mars, yung Uranus, yung Saturn na hindi mo nakikita, inayos at hawak na ng Lord. That is why, kaya ka relax na relax dyan kasi alam mong merong nakahawak dyan sa universe na yan. He spoke in the invisible realm, gave birth to all that is seen. Alam nyo, lahat ng meron tayo nagsimula sa salita ng Panginoon. In Genesis 1, it says, Kuya, basahin natin Genesis 1, 1-3. Sabay-sabay nating basahin. The earth was, and darkness covered. So magulo pa yung earth. Formless pa daw. Ibig sabihin, nagmimix pa yung dagat, yung langit. And then, the Spirit of God was hovering. Nag-iikot yung Spirit of God over the surface of water. And God said, ano sabi niya? And there was light. Sa pamamagitan ng salita. Ganun ka-powerful ang Word of God. Pag Word ng tao, masishaken ka. Pero pag word ng Lord, sinabi niya lang, nagkakaroon ng liwanag. And succeeding there, lahat, and let there be sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. So, ngayon, sinong gusto mag-decide from the word of people na mababaw ang pundasyon, gusto mong lumipat sa mas makapangyarihang salita ng Panginoon? Parang ayaw niyong lumipat. Gusto niyo bang magstay sa mga pinakawalan sa inyo or lipat kayo sa Word of God? Kasi pag nasa Word ka ng Panginoon, hindi ka basta magigiba at matutumba. Alam niyo, lahat mawala pero ang salita ng Panginoon magre-remain. Ito pa kung gaano ka-powerful ang Word. Before I push through, ganito ka-powerful ang salita ng Lord. In Hebrew 4 verse 12, basahin natin. For the word of God Okay, ganun po katindi ang power, ang salita ng Panginoon. You know, I have this situation. Explain ko na lang kung paano nangyari to. Meron akong in-invite ng kaibigan nung nag-church pa kami sa Manila. In-invite ko siya sa ganito din cinema. Ganito, malaki din. Mas malaki pa dito. And in-invite ko siya, matagal ko na siyang in-invite sa church. And then, pinagbigyan niya ako, sumama siya. Tapos, umupo siya. Ganito din, madilim. So, hindi mo kita yung katabi. Mas madilim pa dito. And then, pag upo, nag-speak na yung pastor, nag-preach na siya. After noon, alam niyo sabi niya sa akin, "Uy, Rachel," sabi ko, "Yes, te." Kasi ati-atihan ko siya. "Bakit, alam nung pastor yung situation ko?" "Ate, hindi ko nga kilala yun." "Kinuwento mo ba yung sitwasyon ko sa kanya?" "Hindi, ate." Sabi ko, "Hindi ko pa nga siya nakakausap." "Pero bakit sakto yung mga sinasabi niya sa situation ko?" Kasi itong explanation. Ang salita ng Panginoon buhay. Para daw siyang, sa ibang word, sa ibang translation niyang verse na yan, sabi, kasing talas ng surgeon's scalpel, kaya niyang biyakin at kaya niyang i-expose yung pinakaloob-looban na hindi alam ng katabi mo.
Kaya yung katabi mo, tingnan mo, nakangiti lang yan, pa-smile-smile lang yan. Tingnan mo yung kaliwat kanan mo, nakasmile ba? Pero alam niyo ba, deep within yan, may dumudugo at umiiyak na hindi natin alam. Na maaaring dumating yan dito, nakangiti, pero may pinagdadaanan yan. Sabihin mo nga, baka kailangan ng encouragement, sabihin mo, kaya mo yan. Kabila sabihin mo, alam ni Lord yan. O, explain ko sa inyo kung gaano katalas ang surgeon scalpel. Meron akong konting background bilang nag-nursing ako. Pagdating sa operating room, which is my favorite talaga, gusto ko sa operating room, ganito katindi ang surgeon scalpel. So, ang gawin namin pag may surgery, mag-handwash kami ng matindi, kasi merong sinabing word sa akin na hindi ko makalimutan. Pag operating room or kahit ano, anything under the table, ito yung operating table. Pag ang kamay mo, bumaba na dyan, or anything na gamit na bumaba dyan, considered contaminated na. So, hugas kami ng kamay, tapos pag maglakad kami, mga nanonood ng mga Korean novela, hugas, yung mga, nakataas ang kamay, bawal ibaba, imagine mga surgeon, tapos talikod, tulak ang pinto, tapos pasok. Bawal siya mahawakan. Pati ang pag-gloves, and then, kami mga assistant ng surgeon, ang gagawin is this. Pag nagsabi, naka-prepare na yung surgeon, nakataas ang kamay, ang gagawin lang niyan, hindi siya pwede magkuha sa operating table ng basta-basta. Naka-assist ang mga nurses. Hingin niya, surgeon scalpel. Tapos, itatap namin. Tapos, scalpel na. Wala akong picture, pero ang scalpel, sobrang liit lang yan. Maliit lang siya. And then, as I observe sa operating room, pag ginano na ng doktor yung scalpel, hiwa yung balat. Sino dito medyo masela? Hindi ko naman masyado expose. Hiwa yung balat, the first layer. Sabi dito, ine-expose niya yung pinaka-deepest. Tapos, walang masyadong pressure yon. Talagang para lang siya nag-ihiwa. Ganun siya katalas. Tapos next is the next layer ng balat. Sunod is yung taba. Hawakan mo ngayon katabi mo, may taba ka ba? Sunod yung taba, sunod yung next layer, yung mga tissues na hanggang, alam nyo, pinakamatindi, na-expose, layer by layer, na-expose yung kaloob-looban. Doon namin makikita kung anong nagdudugo. Doon namin makikita kapag yung intestine, mayroong mga butas. At doon lang na-expose sa pamamagitan ng surgeon scalpel. And the Word of God, that is why, ganun ang nasabi sa akin ng kaibigan ko, kasi kahit hindi ko alam, yung Word of God, ine-expose yung deep within na hindi natin alam. That is why, kahit hindi alam mo, yung pinagdadaanan mo, pag may Word of God, ine-expose ng Lord. Kasi gusto niyang ma-deal. Hindi mo kasi ine-expose ng surgeon scalpel, kaya yun ine-expose para ma-deal kung anong nagdudugo sa loob. At yung mga word na napakawalan sa atin, hindi natin alam, hanggang ngayon pinapadugo yung deep within mo nang walang nakakaalam kahit yung katabi mo. Kaya yung katabi mo, tigasin lang yan, mukha lang yan macho, mukha lang yan strong, independent woman or man. Pero pag dinil na ng Word of God dyan, yung dumurugo, nang kahit nung bata pa siya madidil ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, sige lang, alam ng Lord yan. Okay? So, medyo na ako, foundation pa lang tayo. Kaya, kung nasa sa inyo ang choice, if you want to stay, ang foundation nyo sa mga pinakawalang masasakit or foundation na bagamat appreciated ka naman, pero pag hindi ka na na-appreciate, nagumugumuho na yung mundo mo. Kasi doon ka naka-found sa salita ng tao. Pero pag lumipat ka sa foundation mo, isalita ng Panginoon, kahit anong unos, anong bagyo, hindi ka natitinag. So, the first thing that I would like to share is, you get a word from the Lord of God. From the Lord. Get a word. Ang pinaka-beginning natin is, get a word. Lord, anong word mo sa akin? For this, I would like to ask, Chini, alis ka pa, halika dito. Come here. Chini, Louie, the newlywed. Sila na muna, para hindi matagal. Sana hindi matagal. Okay. You know, Chini, nag-start ang journey namin. Bago dumating si Louie sa buhay niya. Okay. Sana all. Meron din kayo. So, si Chini nagsimula ng first year college siya, nakasama ko. Tama ba? Okay. First year college. And then, her situation that time is galing siya sa challenge area. Challenge area, hindi ko sinabi squatters. I want it to be
positive na challenge area siya. And to the point na I think ang budget niya, kung di ko makalimutan, is 300 per week. Tama ba? 300. Oh, hindi mo natandaan, binabudget ko yun. First year, second year, 300. Third year, fourth year, nag-increase. 400 to 500. 1 week niya yung budget. And kasama lahat, shampoo, naalala ko, shampoo, sabon niya, doon na kasama sa 300. Yung mga personal niya, tapos baon sa school. Projects niya pa. Okay, pamasahe. Mamaya na si Louie, wait lang ha. And then, naabutan ko siya ng ganon, to the point na siya yung kinukwento ko na, naabutan, pakialamera ko nun eh. Kinakalkal ko yung bag nila sa PL Moon. Hindi para sabi ko, ano to? Tapos meron siyang baunan, tapos merong Pandesal. 2 pandesal. Siya yun. And then sabi ko, syempre medyo maano-ano pa yun. Ano to? Breakfast mo? Tama ba? Sabi niya, Pagkain ko yun sa isang buong araw. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero whole day din ako noon sa school, sa PL Moon. And baon ko yun, tapos yun na yung pagkain ko for the whole day hanggang kinagabi. Hanggang nasa school ako. Ayun. so 2 pandesal. So naabutan ka siya yung start niya. And now, graduate na siya. Kasama din siya ni Gerald na ang salary niya sa PL Moon is 3,000 a month. 3,000 a month. So na-promote naman from 300, 3,000 a month na. Pero alam niyo po ba sa 300 pesos na yun is wala pang church dito. Kailangan niya pang kunin doon ng pamasahe niya papuntang Cavite para makapag-church. Simula first year. At may offering pa siya. Kahit estudyante siya, malinaw sa kanya yon. May tithes pa. Ganun katindi po yung nilaban niya. Yun yung situation niya before. Okay? And then, graduate siya. Magka-graduate niya, nagkaroon siya ng work, 3,000 sa PL Mon, and then, lagi siyang merong, ate, magre-resign na ako. Kasi hirap na hirap siya. But you know, ang lagi ko sinasabi sa kanya, may word ka na ba ni Lord? Pag may word ka na, okay na, di ba? Pero hindi siya mag-resign. Lagi niya lang sasabihin, every sem, magre-resign na ako. Pero yung heart niya, can I ask yung mga bagong graduates under her care, yung mga senel niya, inalagaan niya, can you all stand up? Yung mga graduate, come here, come here. Oh, by the way, she graduated cum laude. For the glory of God, si Lord John, pero she graduated cum laude. Can I ask? Yan, sila yung mga inalagaan niya nung nagtuturo siya sa PL Mon. Yan, graduate just this year. This lister. This lister. Lahat to, I think, with awards. And kakagraduate lang nila. Cum laude. Cum laude. So, hindi niya binitawan yung 3,000 na sahod dahil wala siyang word. Anong word ng Lord sa'yo kung bakit ka nagstay? Sa PL Moon. Yun. Kung ano yung ginawa ng Lord sa akin, yun yung gusto niyang gawin sa mga kabataan na nasa PL Moon. Actually, ayoko magturo. Yun ang pinaka-last na gusto kong gawin sa buhay ko. Kasi ayoko ng paulit-ulit na mga bagay. Gusto ko pag nagturo ako, natutunan niya na kaagad. Kaso di ba yung student, hindi naman ganun. So ayoko magturo, pero dinala ko ng Lord, pinakita sa akin ng Lord. And araw-araw umiiyak ako, every night. Kasi sabi ko, Lord, ayoko magturo. Tapos, kinabukasan, hihilain ko yung sarili ko para pumasok. Tapos pag nasa classroom na ako, okay na ako. Pagkatapos ng classroom, hindi na ulit kasi ayoko talaga magturo. Tsaka mababa yung sahod and all, mga ganun. Pero sabi ng Lord, yung ginawa ko sa'yo, gagawin ko sa kanila. So, yun yung word sa akin ng Lord. Kaya gusto ko mag-resign, tapos hindi ako makapag-resign kasi pinapakita ng Lord sa akin yung buhay ng mga kabataan. Kasi yes, sabi nga ni Pastora, mukha lang yan okay, mukha lang yan masaya, mukha lang yan maganda, mukha lang siyang pogi. Pero deep inside, sugatan talaga siya. At madami sa atin nun. Ganon din naman ako dati. So for sure, ganon din yung iba. So that's why yun yung word sa akin ni Lord. So merong word si Lord sa kanya. Kaya kahit anong iyak niya, kahit anong suko niya na, sa 3,000 na sweldo niya, nagstay and nag-result na merong mga nag-graduate na kamukha niya. So kasing ganda niya rin. Merong presence of God, may image of God. So that's how important, when we make decision, ang lagi kong tanong sa kanila, may word ka ba ni Lord dyan?
nasasanay na sila sa akin sa bawat desisyonan. And, ayan, so hindi naman siya nagstay sa PL Moon. So nagkaroon siya ng work sana ba yun? Next work mo? Industry, Quality Management Assistant. Ayan, QA siya. O na-promote. From 3,000, ang sweldo niya ay? First is 18,000 and then after 6 months is 20,000. 20,000. Pero lagi, yan, sasabihin, pagod na ako. Ganon, lagi siyang ganyan. And wala naman, syempre makinig ka lang kasi napapagod din naman talaga siya. And dyan muna kayo, okay lang kayo dyan, di ba? Sama-sama tayo nakatayo, 1 oras. Okay, so, nagstay siya doon up until nagkaroon ng opportunity sa home office. Home office. And then, ang one thing na inas namin is get a word from God. Kasi pag kami ang magsabi na kung gusto mag-home office ka, baka one day sisihin mo kami. So, she had a word. Anong word ng Lord sa'yo? Nung mag-home office. Ang home office is, nagkaroon sila ng freelancing opportunity. So, hindi siya makaalis-alis kasi ang lagi niya sasabihin kasi kailangan ko ng budget, ganyan. Lagi siyang ganon kasi naka-budget na yung, I think, around nagda-20K. Ikakasal pa sila. Ikakasal pa sila that time. So, yung 20K niya, parang kulang na kulang lagi. So, mayroong nag-open door about freelancing sa home office. And then, ang inas ko sa kanya, anong word, inas namin sa kanya, word of God. Ito yun. Psalms 40 verse 1 hanggang 3. I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear the Lord and put their trust in Him. So, nung time na yun, pampalipad na sa training yung mga kasama niya. Last minute, nag-book ng flight. Just this year. Sabi namin, may word na si Lord. Opo ate, may word. Nag-book ng flight, nakasama siya sa batch na yon. And right now, you know what? I think, pa 6 digit na siya. Tama ba? She has 3 clients. 4. 3, may isang trial, di ba? Hindi pa pero ganun kabilis, just this year, yung 20K niya, kayang i-multiply ng Lord. Dahil meron siyang pinanghawakang word ng Lord. Kasi kung hindi, alam niyo ba 4 months siya bago nagka-client? 4 months! Tapos ang reason niya pa, cum laude naman ako. Pero cum laude, pero pag wala ang favor ng Lord, at wala ang word ng Lord, baka nag-give up na to, sabihin siguro sa akin, may thinking na siguro na babalik na siya sa Egypt. Gusto ko lang sa inyo ipatotohanan na totoo ang salita ng Panginoon. Totoo yung pinanghawakan niya kasi for how many years? It was 3,000 pesos. Sinagaan niya. Nag-result naman kasi may word ang Lord. Pero nung hinakbangan niya yung next word ng Lord sa kanya, it was so speedy. Ang bilis, this year lang. Hindi ko ina-emphasize ang home office, ang freelancing. Ano ang word ng Lord sa inyo? Sa bawat didesisyonan, sa bawat gagawin. Kahit estudyante ka, merong word ang Lord sa inyo. So, ganun siya ka-importante. Pagdating naman sa love life, siyempre may love life eh. Kinasal din sila this year. Just this year. Ano yung naging word? Para hindi naman tanongin naman natin yung love life niya. Kasi nakasama ko siya dun sa training sa Ano yung word ng Lord sa'yo kung bakit si Chini? Pati love life ha? Kasi hindi pwede pati love life sa amin dito. May word ba si Lord kung bakit siya ang binibigay sa'yo? Baka mamaya magtawag pa ako ng iba. Okay? Anong word kung bakit si Chini, Kuya Louie? He's an engineer ha? He's an engineer. Electrical engineer. And then, iniwan niya yung kanyang work as electrical engineer. Magkasama na sila ni Chini sa home office, freelancing. Okay. Anong word ng Lord kung bakit si Chini? Actually, yung word ko po is nakuha ko sa Butuan. And sabi kasi sa amin ni na Paz noon, bago pumunta ng Butuan, kailangan may word ka. And ako wala pa akong word noon. Kahit nung nasa Butuan na ako. And then nung sa Butuan, doon ko na-receive yung word ko na binigay sa akin ni Lord. Na unang-una nung
sinabihan din kami ni Pas na need na mag-resign sa trabaho kasi kailangan mag-focus sa freelance. So sa devotion ko is na-receive ko na word, and then naipopursue ko din yung sa namin, sa relationship namin, na ibig sabihin na i-level up na namin yung sa married life. While Paul praying in the temple, the Lord speak to him. He said to him na leave Jerusalem because the people there will not understand you. So yun yung naging word ko na na nag-resign na ako dun sa trabaho ko, and glory to God, sa decision ko na yun is yung mga nangyari sa buhay ko is talagang galing kay Lord, at yung word talaga niya is yun lang yung nagmanifest talaga when the word become flesh talaga. So ayun, nandito na ako sa Muntinlupa, and then ginagamit ni Lord doon sa home office, and para maging financial armor bearer sa aming mga pastor and sa aming church din. So yun po. Ano yung word mo kay Tini kung bakit? Yung sa love life naman, nakalimutan ko tuloy. Yung word ko na yung word lang na yung fullness of joy. Fullness of joy. And then yung na-receive ko na word doon sa Psalms is yung birthday namin yun pag pinag-add mo, 27 and 18. So yun, I think Psalms 27 verse 18. Yun. Yung numbers lang naalala ko. Kahit yung pinaka-main word lang. 17. Basta yun po yun, the wholeness of joy. Yun. Yun po yun. The wholeness of Tini Joy. Nakalimutan, kinabahan. Ayun, ito na po. Sorry sa take 2. So from Psalms chapter 16 verse 11. Because of you, I know the path of life. As I taste the fullness of joy in your presence, at your right side, I experience divine pleasure forevermore. You may kiss the bride. Ayan, so kakakasal lang nila this year. So nakita nyo, the moment that she decided to stand on the Word of God, hindi maganda yung naging background ng family ni Chini. Kung babaybayin nyo, I think her mom nandun sa kasal niya, pero pwede naman sabihin, hindi siya in-acknowledge na anak. Lumaki siya na ang tingin niya sa tunay niyang nanay is kapatid. And then, kung titingnan pa ang family background nila is, I think, tama ba? Hindi naman. Mga broken family. Magulo lang, pero hindi broken. Magulo lang sila. So, parang gano'n na din daw. So, hindi siya kinilalang anak ng nanay niya, at hindi rin niya nakalakyan yung tunay niyang tatay. Hindi niya na rin nakita yung tunay mong tatay. So, ang tumayong tatay niya is step-lolo niya. Tama, step-lolo niya. So, siya nagpo-provide ng 300. And nag-work ang papa niya, na lolo niya, na step-lolo, basta ganun. Nagpe-pedicab sa Manila. So, nagsa-sidecar siya. So, yun ang naging trabaho ng kanyang papa. And right now, it was so speedy. Pagtayo niya sa salita ng Panginoon, hindi lang siya triple, quadruple, no? Yung 20K mo. So, kung 6 digits, 5 beses na inano ng Lord. So, sino ang nabe-bless sa buhay ng ating Inan, Kuya Lou, and the rest? It is all because they got a word from the Lord. That's why, sanay sila na kapag meron silang didesisyonan, I am asking them, ano ang word ng Lord sa'yo? Kaya sabihin mo sa katabi mo, get a word. Sa kabila, yugyugin mo, get a word. Diba? Huwag kang basta pala desisyon. Diba?
Yung mga politician, yung basta na lang makapag-decide, siya na ang gusto ko. Hindi, pag hindi siya napangasawa ko, ayoko na, hindi na ako mabuhay. Matay-matay na. Ito din, nung naabutan ko may boyfriend, gustong-gusto. Yun pala, meron nakaprepare. Engineer. Diba? Hindi ko na alam kung ano. You'll never know, sabi mo sa katabi mo, naka-ready para sa'yo. Kaya wag kang pala, hayaan mo ang word ng Lord. Ang word ng Lord ang mag-determine kung sino at ano ang future mo. Okay? So, thank you. Pwede ba natin palakpakan ang buhay nila? Thank you. Marami pa actually. Siya ay isa lang doon sa mga... Next na yan, pag kinasal na. Saka na, para confirm. Baka may biglang mag-propose dito eh. Okay, so marami sila actually, si Chini, marami silang kabatch na nasa home office na. And gusto ko lang siguro malapit na ako mag-end. Kapag meron kang word, magkaroon tayo ng talagang mag-depend ka sa salita ng Panginoon. You know, pag meron kang word, kailangan mag-agree ka sa word ng Panginoon. For example, bigyan ko kayo ng word of God na pinanghawakan ko before pa. Ang sabi ng Panginoon is, "For I know the plans I have for you." Jeremiah 29:11. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yun ang word na pinanghawakan ko sa Panginoon. Kaya kahit anong ipaharap mo sa akin na mukhang mugulo, at sasabihin ng tao na wala ng pag-asa ang buhay mo, hindi ko siya tinatanggap. Hindi ko siya tinatanggap. Kasi ang pangpawalang bisa sa salita ng tao ay salita ng Panginoon. Kapag founded ako sa salita ng Panginoon, kahit anong sabihin mo, oy, alam mo, wala ng future. Alam mo ba, nagigera na sa Israel at naglalaban-laban na ang China? Paano kung bombahin na lang ang Pilipinas? For I know the plans I have for you. May magandang plano ang Lord. Hindi ako titibag sa sinasabi ng tao. Alam mo ba, nagtataasa na ang presyo ng lahat. Ikaw na lang ang hindi tumataas. Sabihin mo sa tabi mo, ikaw na lang. Sa akin, Lord, ikaw ang may hawak ng future ko. Wala akong dapat ikatakot. Kahit ang gas dumating sa point na nung umuwi ka ng Bicol, 85, 86. Umuwi kami ng Bicol. Pero hindi ako ma-shaken. Magtaasa na ang lahat. Pero ang naniniwala ako, ang may hawak ng future ko ay ang Panginoon ko. Amen po ba? So when you get a word, do not disagree. You agree with the word. Huwag mong kalabanin. Kaya, nung pinanghawakan ko, andito yung family ko, andito yung mga kapatid ko. Nung hindi pa kami nakakakilala sa Panginoon, ang papa ko kasi is, bilang pulis, talagang lubog na lubog sa utang, puros loan. Kumbaga, loan dito, loan doon. Parang kami mga taga-London. London. Ganon talaga, sanay sa loan. Tapos, to the point na 1.5 lang ang salary ng papa ko. Alam ko yon 1.5. And then, ang papa ko is, wala naman na siya, kwento na lang to. Nang babae siya, hindi lang isa, marami. Pag sinabi, hindi naman lahat to sabi, ang paniwala, pag pulis daw, kung saan ma-assign, doon ay may anak. Which is totoo. Marami ata kaming kapatid, hindi ko na nakilala yung iba. Pero may iba nakilala ko. And then, ang isang pinanampalatayaan ko is Acts 16:31, na isang manampalataya, buong sambayan maliligtas. So Lord, hindi pwedeng manatili ang papa ko ganyan ang estado niya. And to the point na na-stroke siya. Nung ma-stroke siya, wala na siyang ibang ginawa kundi magbasa ng Bible. And namatay siya year 2019. And ang word ng Lord sa akin, Acts 16:31, isang manampalataya, buong sambayan maliligtas. Alam niyo po, ang kuya ko is a drug addict. He was a drug addict. Alam ng mga kapatid ko yan. Every time na uuwi yung kuya ko, alam ko, umiiyak kasi natatakot kami sa kanya pag dumarating. Alam niyo, pag ng drugs, nag-iiba. Mabait naman siya, pero nagiging iba siya pag nakaka-drugs. And then, ang word ng Lord is Acts 16:31, isang manampalataya, buong sambayan maliligtas. Yun lang ang pinanghawakan ko. Even though ang kuya ko, kahit ano na lang ang gawin sa amin, parang bugbog sarado, yung ibang mga kapatid ko, malaman-laman ko na lang just recently. Meron na naman siyang ginugulong tindahan. Magme-message sa akin yung kapatid ko, ate, meron na namang ginugulo yung si kuya dito. Kumbaga, all this time, parang lahat na lang sakit ng loob ang binibigay niya sa amin. And then, nag-unload sila. Wala naman ako magawa kasi nandito ako sa Manila. One day, yun nga yung na-receive kong message. Ate, si kuya nagwawala na naman dito. And ang kinakakabaho kasi baka makakuha siya ng katapat niya. Kasi medyo, dahil nga meron siyang background as militar. Nag-militar kasi siya, nag-training.
Yung kinalaban niyang tindahan, anak is militar, dating militar din. Sabi ko, Lord, grabe. Hindi ko kukontrahin, maliligtas pa rin ang kuya ko kasi sabi mo, isang manampalataya, buong sambayan maliligtas. Alam niyo, umiiyak ang puso ko. Kung ako yon, yung dating ako, susumbatan ko siya, ano ka ba? Ikaw yung pinakamatanda sa amin, wala kaming maasahan. Yun yung dati ko. Yun ang maririnig niya sa akin kasi kilala ko ng mga kapatid ko. Pag ako masaktan, lahat ng salitang masakit, dahil binabago tayo ng Lord, hindi na niya narinig sa akin. Alam niyo, minessage ko sa kanya, kahit sobrang sakit ng puso ko sa kanya. Kahit lagi na lang niyang pinapapalpitate ang puso ng mga kapatid ko at ng nanay ko. Ang sabi ko lang sa kanya, Kuya, umuwi ka na, mag-ingat ka. Yun lang ang na-receive niya sa akin. Wala siyang narinig na masakit na salita. Kasi alam ko, result lang din yun ng mga naranasan niyang mga words before. And then, birthday niya nung November 2, this November 2, kinamusta ko siya. Kasi naniniwala pa rin ako sa Acts 16:31. Hindi hahayaan ng Lord na kami lang, kundi buong sambayan at yun ang claim ko. At hindi ko kokontrahin ang sinabi ng Lord. Kahit ang pinapakita sa akin na sitwasyon ay walang nagbabago sa kapatid ko. And then nasabi ko, Kuya, kamusta ka? Happy birthday. And usually, hindi siya yung sweet na kuya. Hindi yan sweet na kuya, alam nila. Alam niyo yung reply niya sa akin, ito, may sakit ako. Sabi ko, sige, padalan kita ng pangkain mo. Tapos sabi niya, thank you, I love you. Hindi yan nag-I love you. Kahit ako hirap sa kanya mag-I love you. Ang kaya ko lang, love, ganun lang. Pero yung I love you, hanggang action lang ako. But nagpapasalamat ako dahil walang lumabas na salita na kontra ko yung sinabi ng Lord na maganda ang plano ko sa pamilya ko. So that is why I would like to end in this. Bilis lang ako, di ba? Gaano ka-importante na hindi ka tatayo sa sinasabi ng tao, kundi tatayo ka sa salita ng Diyos na kung sino ang nag-create nung pasimula pa sa atin lahat. Kasi ang salita ng Panginoon is our final decision. Ang salita ng Panginoon is our final authority. Na kahit anong sabihing negatibo sa'yo, kahit anong sabihin hindi maganda sa'yo, kaya mong ipawalang bisa dahil meron kang salita ng Panginoon na pinanghahawakan mo. Na kahit sabihin ng tao na alam mo mahina ka, hindi. Ang sabi ng Diyos ko, I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. Kaya sabihin ng mga tao na kapalibot sa iyo, alam mo, hanggang dyan ka na lang, wala ka ng pag-asa, hindi ka na magbabago, ganyan ka talaga. Pero ang sabi ng Lord ko, I am fearfully and wonderfully made by God. Kaya hindi ako mahina. Can we all stand up right now? You know, kaya ako ganito katindi mag-emphasize ng word is, maaring some of you have received words na hanggang ngayon, kahit hindi mo sabihin, deep within you, natatandaan po. That's why, ang lakas ng pag-agree nyo nung kanina na may naalala ba kayong nag-release sa inyo ng negative words? Naalalang-alala mo pa yung mukha? Alalang-alala mo pa yung weather that time? Kung mayroon ngang amoy, naaalala mo yung amoy? Nung panahon na nireleasean ka ng negative word, maaaring may mga kabataan na sa pamilya mo, pinakamas nakakasakit sa iyo yung pinakamalapit sa iyo. Would you agree with me? Yung pinakamalapit sa iyo. Kasi sila yung mga nag-release. You know, I am actually guilty of this. Kasi hindi ko na sinisisi yung family ko or yung mama at papa ko. But dahil yun ang kinalakihan ko, my sister and brother know, they're here. Kilalang kilala nila ako. Pag ako magsalita, isa ka lang pero mamatay-matay ka. Mamamatay ka sa sobrang sakit. Ganun ako mag-release. Kasi sa akin, bihira ako magsalita. Pero pag magsalita ako, gusto ko tatagos hanggang loob mo. Kaya kahit sila mga pinsan ko, takot yan sila sa akin. Mata ko pa lang daw. But God, I believe patuloy tayong binabago ng Panginoon. I'm a work in process. At patuloy tayong nagpapabago. Kaya ayoko nang tumayo dito sa sinabi ng tao sa akin. Kung tatayuan ko, wala ako sa tono, huwag kang magsalita, you will never see me here. You will never see me here.
And the Word of God, that's why we are here in cinema, is the time na yung mga atin nyo, nagsimula kami sa 200 pesos offering doon sa PL Mon. Wala kaming pang-rent dito, wala kaming pang-rent sa cinema. Pero ang tinayuan namin, salita ng Panginoon. Nang sinabi ng Lord, punta na kayo dito, through the leading of our Kuya JM, our Pastor JM. Tumawag kasi word ng Lord yun. The point, fourth, tama ba ako? Fourth Sunday? Third? Fourth na. Fourth na. This is our fourth Sunday. You know, I would like to be transparent to all of you. Actually, dapat isang Sunday lang tayo doon sa kabilang cinema sa mga naka-attend. And it's worth 30,000. 30,000, hinakbangan namin by faith. Lord, sige, kaya namin ng 30,000. Kaya ng fans. But the next Sunday, babalik na dapat kami doon sa small place. Diyan sa, kung makita niyo yung si Icho dyan. Kasi kailangan namin mag-prepare another 70,000 to rent this place. And last minute, just kaninang umaga nakabayad tayo. That's why, praise God, pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? And where did it start? Sa mga estudyante na ang offering ay 200 pesos na galing sa challenge area na ni ultimo pang offering nila, baon nila. Nag-start kami sa 200 pesos. Nakaupo lang kami doon sa PL Mon. Then hinakbangan namin yung challenge ng Lord. Sige, mag-rent na kayo. Worth 7,000. Sige, pumasok kayo sa mall. Worth 25,000. Lahat yon nakadepende kami sa salita ng Panginoon. Dahil kung siyang nagtawag, siya ang magpo-provide. And you know, the home office, marami dito, yung mga nagsalita, nagpakanta dito, nag-home office sila, freelance. They don't give just 10% of their salary. Nag-commit sila ng more than 10% of their salary para sa church. Kasi alam nila at malinaw sa kanila kung sino ang source nila, ang Panginoon. Alam nila kung sino ang magpo-provide dahil word ng Lord, I will provide for all of your needs. Yun ang word ng Lord. Kaya yan sila, hindi na siya shaken pag nawawala ng client. Kasi merong word sila na galing sa Panginoon. I'll end on this verse and I'll call our pastor. In Galatians 2:20, it says, my old identity has been crucified with Christ, Messiah, and no longer lives. For the nails of His cross crucified with Him. You know, kaya kami ganito magsalita, ka-bold magsalita, because we understood that someone died on that cross para sa akin. You know, hindi lang siya every Semana Santa i-celebrate na may namatay para sa atin. Sa amin, every day of our life, naniniwala kami na mayroong isang Diyos na namatay. Hindi namin hiningi na mamatay siya para sa amin, para sa ating lahat. But He willingly gave His life, died on that cross, forgive our sins. So kung kahit anong hingi niya sa amin, willing kaming ibigay dahil naiintindihan namin na ibinigay niya yung nag-iisa niyang buhay para sa ating lahat. Hindi basta-basta yung pinagdaanan niya that cross. That's why, the essence, ang pinaka-essence ng buhay namin ngayon is hindi na sa amin. It is for the anointed one, Jesus Christ, na nabubuhay sa aming lahat. We live in union as one. And this verse, my new life is empowered by the faith of the Son of God who loves me. Sabihin mo sa katabi mo, who loves us so much that He gave Himself for us and dispenses His life into mine. Sa bawat nagsiserve sa inyo, dito sa mga ushering team, they are not paid. Walang bayad yan sila. Every Saturday, bago kayo dumating, piniprepare na nila yung place. But they are not paid. Wala po silang payment. Sila pa nga yung nagbibigay para maging part ng pambayad sa rent. But they want to serve because we understood na si Jesus Christ nag-serve para sa aming lahat. We understood that we can give freely because Jesus Christ gave His life freely for us. And gusto naming maranasan yung pag-ibig na nainawaan namin on that cross where He died for us.
Can we all just bow down our head? Let's just bow down our head. Meron bang salita na napakawalan sa atin? Just assess ourselves right now. Meron ka ba bang hanggang ngayon na napakawalang salita sa iyo na hanggang ngayon yun ang foundation mo? May it be napakawalan ng magulang mo, kaibigan mo, yung pinakamalapit sa iyo. Na hanggang ngayon, kahit hindi kita ng katabi mo, alam mong malinaw sa iyo yung mga salitang yon. Meron ka bang na-receive? That's why, ganyan ka na lang, ganyan ang nagiging response mo sa situation kasi hanggang ngayon, yun ang pinaniniwalaan mo sa sarili mo, na mahina ka. Sorry for the word, bobo ka. Ang hina mo, wala ka ng pag-asa. Ganyan ka talaga. Pinakamatindi kung makareceive tayo. Ang tanga-tanga mo. Yun na lang, hindi mo pa naintindihan. Ang masakit pa, minsan galing sa mga magulang, sa kapatid mo, o yung anak mo, na hanggang ngayon di mo makalimutan. Pero hindi alam ng katabi mo. Hanggang ngayon, yun ang iniisip-isip mo. Sabi ng nanay ko, ganito daw ako eh. Siguro wala na talaga akong pag-asa. Sabi ng kaibigan ko, ang slow ko daw. Slow ko talaga. Doon ka na naniwala. Yun na yung foundation mo. Slow talaga ako, pasensya. So excuse mo na lang yun. Ang slow ko kasi yun ang sinabi ng kaibigan ko. Naniwala ka na. But right now, let's make a decision. Eyes closed. Ikaw at ang Panginoon, Lord, tulungan mo ako na galing sa salita ng tao, lumipat ako sa salita na hindi nagbabago. Na sa salita mo na totoo. Sa salita mo na nagbibigay ng pag-asa. Sa salita mo na nagbibigay ng kapayapaan. Kasi maaring gulong-gulo yung isip mo ngayon. Kasi doon sa mga pinakawalang salita sa iyo. But right now, make a decision na, Lord, lilipat ako from that foundation na madaling magiba, lilipat ako sa pundasyon na kahit anong unos, hindi bibigay dahil salita mo yon. I can do all things through Christ who gives me strength. Yun ang sabi mo sa Philippians 4 verse 13. For you know the plans you have for me, declares the Lord. Plans to give me hope in a future. Plans to prosper me. Kaya hindi totoo na hanggang ganito na lang ako. Kaya hindi totoo na wala akong pag-asa dahil ikaw ang pag-asa ko. Yun ang sinabi mo, Lord. At pinapawalang bisa ako lahat ng sinabi ng tao sa akin. Hindi yun ang magiging pundasyon ko, kundi kung sino ang nag-create sa akin at kung anong sinabi ng nag-create sa akin, yun lang ang paniniwalaan ko. Yun lang ang hahakbangan ko. Yun lang ang magiging desisyon ko. Can we just lift our hands right now? Huwag mong hayaang maapektuhan ka ng katabi mo. You know, when you lift up your hands, it's a sign na, Lord, I surrender. Ang dami ko ng bigat na tinake, na naglakas-lakasan ako. Nakala ko, kaya ko pa. Nagdepende ako sa sarili kong lakas, pero deep within me, walang nakakaalam ng mga brokenness ko. Pero deep within me, ikaw lang nakakaalam yung mga pag-iyak ko, yung silent battles ko. Thank you, Jesus. Thank you for your blood. We thank you, Lord. Just release, oh Jesus. Eyes closed, hearts open. Habang nakataas yung kamay mo, I want you to surrender every word that was spoken to you. Nung namatay si Jesus sa cross, He absorbed all curses. He absorbed the worst in us. At ang ibinibigay niya, yung the best of Him. Kung matagal mo nang dinadala yan, make a decision today na, Lord, pinipili ko na isurrender lahat that is spoken to me. Because ang Lord, papalitan yan ng salita na nagbibigay buhay. So make a commitment right now
Lord, I surrender. Lahat ng maalala mo, lahat ng mga nagpapabagal sa'yo, lahat ng pumuputol ng potential mo ngayon. Because God wants to set you free today. His word says, today is the day of your salvation. Today is the day of your liberty. Never again na magiging tanikala sa'yo at magugulat ka sa loob ng mga susunod na taon, promotion upon promotion na mangyayari sa'yo. Hinihintay lang ng Lord na bitawan mo yung mga bagay na yan. You're not here because of religion. You're not here para lang maging member ng church. Ang plano ng Lord sa'yo is to be free at makita mo yung tunay na halaga mo sa Kanya. At ang nakakaalam lang ng tunay na halaga mo ay hindi yung mga tao nagpakawala ng masakit na salita sa'yo, kundi ang Diyos na lumikha mismo sa'yo. And habang nakataas ang kamay natin ngayon, I want everyone, kung meron mang first time, second time, o third time, commit yourself to God right now. Make a decision na, Lord, mag-isimula ulit ako sa'yo. Bago matapos yung 2023, iiwan ko na yung dapat kong iwan, and I want a new life with you. If you're that person, sumunod ka sa panalangin ito. Hindi ka nagpapalit ng religion, kundi nagkikipag-commitment ka sa Panginoon. Lord, gusto ko pong manguna ka. Gusto ko yung salita mo ang mamunga sa akin. Bawat hakbang ko, salita mo na ang aking gagawin. If you're that person, sabi mo, Panginoong Jesus, with conviction, Panginoong Jesus, salamat po sa pag-ibig mo sa buhay ko. Kahit ako'y makasalanan, kahit ako'y nagkamali, kahit ako'y marumi, tinanggap mo ako, minahal mo ako, at pinili mo na ibigay ang buhay mo sa krus. Ibinigay mo ang iyong buhay bilang kabayaran sa aking mga kasalanan, sa aking mga kamalian, sa aking mga kahinaan. At ika'y nabuhay muli upang bigyan ako ng panibagong simula at panibagong buhay. Panginoong Jesus, maghari ka, manguna ka sa aking puso, sa aking isip, sa aking buhay. Bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas. Mula ngayon, salita mo ang maging pundasyon ng aking buhay, ng aking desisyon. Salamat po. Ako na lang pumanalangin sa inyo, Lord, alam mo ang pagsubok ng bawat isa na naandito ngayon. At ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kalayaan sa kanila. Tulungan niyo po kami bilang isang pamilya sa CHO na magtulungan, patuloy na mag-encourage at taniman ng bawat isa ng tamang salita sa mga cell groups namin, sa mga life groups namin, Panginoon. At turuan niyo rin po kami na mag-enjoy sa iyong salita, hindi lamang every Sunday, kundi araw-araw, Panginoon. Dahil sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Salamat, Panginoon.